Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Lunsi at saka kay USDC. At ayan, atin pong aalamin kung bakit ang kanilang presyo ay tumataas ngayon. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan ang dahilan daw po kung bakit umaangat ang presyo ni Lunsi at USDC ay dahil ang Terra founder ay na-release na po ito. Ayan, Terra founder gets released. Do Kwon, the founder of the billion-dollar Terra blockchain, which collapsed in 2022, has been in prison in Montenegro for months now after being apprehended with fake travel documents. Kaya ayan. Sa mga hindi po nakakakilala kay Ginoong Do Kwon ay siya po ang founder ng Terra blockchain. Ayan. Pero nung nag-collapse po ito ay siya po yung parang may kasalanan or sinisisi ng karamihan. Yan, nag-collapse po ang Terra blockchain nitong nakalipas na taong 2022. Kaya yan, nung nangyari po yung collapse na ito ay nagtago po kasi itong si Ginoong Do Kwon. Ayan, hindi po niya hinarap yung kanyang issue na ito. Kaya parang nagpapakita lamang na talagang siya po talaga ang may kasalanan kasi nagtago siya. Ngayon ay nahuli po siya dito sa bansang Montenegro. Ayan, pero yung pagkakahuli naman po sa kanya ay hindi naman po yung tungkol sa pag-collapse ng Terra blockchain. Kundi siya ay hinuli dahil sa siya po ay gumagamit ng peke na travel documents. Yan po yung dahilan kung bakit hinuli siya. Ngayon ay nakikiusap po ang bansang US at maging ang South Korean governments na i-extradite po nila yung itong si Ginoong Do Kwon. Yan. Siya po ay yan po ay kukunin ng bansang US or bansang South Korea itong si Ginoong Do Kwon para doon ipagpapatuloy yung kanyang trial. Ayan, o yung kanyang prosecution. Prison Chief Darko Vukcevic confirmed Do Kwon's release from prison as he says that the disgraced founder has served the entirety of his sentence for the fake travel documents. He was reportedly released on Saturday, March 23 and is currently under house arrest. Kaya ayan, ayon po sa chief, yan, ng prison chief na siyang humawak po kay Ginoong Do Kwon. Siya po si Darko Vukcevic. Siya po ay naglabas ng kumpirmasyon na itong si Ginoong Do Kwon ay na-release na po sa kanyang pagkakakulong. Ayan. At yan nga yung sinabi ko kanina na yung dahilan ng kanyang pagkakakulong ay yung kanyang paggamit ng peking mga travel documents. Yan po yung dahilan. At ayan ay natapos na po yung kanyang na-serve na po niya yung kanyang sentensya yan sa paggamit ng peking travel documents. Kaya siya na po ay pinalaya. Yan, pinalaya ni Chief Darko Vukcevic. Pero ngayon ay ayan po, nakalaya siya nitong nakalipas na araw ng Sabado, March 23 po yan. Pero sa ngayon ay nananatili pa rin po siya na naka-house arrest. Ayan, syempre meron pa siyang isang mas malaking kaso na kailangang harapin. At yan nga yung pag-collapse ng Terra blockchain. Lunsi and USDC reacts to Do Kwon's release. Ayan, yung release naman daw po ni Ginoong Do Kwon ay ito yung nagkaroon ng impact sa presyo ni Lunsi at saka si USDC. The prices of USDC and Lunsi have reacted positively to the news of Do Kwon getting released on Saturday. Ayan.
Positive naman daw po yung naging reaction nito. Ayan, yung reaction ng mga presyo ni USDC at saka si LUNC. After the news made around, the prices of both altcoins saw a significant uptick, turning green despite the crypto market continuing to struggle. Ayan, umangat po ang presyo ni USDC at saka si LUNC. Malamang ay yung mga investor ay nabuhayan sapagkat ayan na po, magkakaroon na po ng trial or mapupersecute na po itong si Ginoong Dukon, ayan, tungkol sa collapse ng Terra blockchain. At syempre siguro makakapagbigay po siya ng linaw kung ano nga ba talaga ang nangyari. At baka syempre depende na rin po sa kung ano ang magiging resulta sa investigasyon, kung baka posibleng maibalik pa yung mga dating funds or yan yung funds ng mga dating investor na nawalan po. Ayan, yung nakaranas ng malaking loss dito dahil sa pag-collapse na yan. The LUNC price saw an over 10% jump from its Sunday lows of 30 digits 15, reaching as high as 30 digits 172 before correcting back downward. In the same vein, the USDC price also recorded a 10% increase during this time, going from 0.028 to peak at 0.031. Kaya yan po yung naging performance nitong si LUNC at saka si USDC. Si LUNC ay nakaranas po ng 10% na paglago sa kanyang presyo. Yan, mula po sa mababang presyo nito na 30 digits 15 ay umangat po ito ng 30 digits 172. Dito naman po kay LUNC ay mula po sa mababang dito naman po kay USDC ay dito naman po sa kanyang mababang presyo na 0.028 ay umangat po ito ng 0.031. So far, both coins have been able to maintain their gains in the last days, which could signal a continuation in the uptrend. Ayan. At sa ngayon ay maganda naman ang ipinapatuloy na ipinapakita ni LUNC at saka si USDC sapagkat na-maintain naman daw po nila yung kanilang naging pag-angat sa presyo. Nagpapakita lamang daw po ito na sa mga susunod na araw ay malamang ay magpapatuloy pa sa pag-angat ang kanilang presyo. Kaya yan po ang dahilan kung bakit umaangat si LUNC at saka si USDC. Yan daw po ay dahil sa na-release na raw po ang Terra founder sa kanyang pagkakakulong. Pero ngayon ay nananatili pa rin po naman siyang arrested. Naka-house arrest po siya. Kaya yan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.